Nagiging usapan ulit sa social media ngayon ang parity ng liga dahil na rin sa naging sigawan ni Coach Yeng at Al Francis Chua to letting us know sa mga statement na ang sagot is merong budget ang Ginebra, ang rain or shine wala. Plus makikita natin sa NBA na sa loob ng 8 years, 8 different champions din. Magkakaroon man ng dynasty is ilang taon lang. Pero hindi sila yung dekada sila yung nasa tuktok, which makes us question about the PBA today. Sobrang daming factors na pwedeng i-discuss, hahaba lang yung video, lagi na rin naman nating naririnig, nababasa. Kumbaga, paulit-ulit na lang din naman, pero nag-content pa rin ako kasi yun nga, usapan ulit siya. Kaya balikan na lang natin yung PBA sa panahon Noli Iyala. Kung kailan kada conference is iba yung champion. So, Iyala is pang-anim na commissioner sa PBA from 2003 to 2007. Sa 2003 is meron pang tatlong conference, All Filipino won by TNT with Aceto Lava defeating Coca-Cola Tigers. The next conference, balik finals ang Coke, pero Alaska naman yung katapat nila na tinalo sila sa kamay ni Ali Pic at Brandon Cablay. Pero pagka third conference, nakamit na ng Coke ang tagumpay with Jeffrey Carriazo and Rudy Hatfield sa team na may matinding import with McClary. Then, nag-decide sa Iyala na gawing 2 conference na lang ang liga para mag-pave way sa national team. Magkaroon ng sapat na oras. Actually, yung gusto niya nun, isang conference na lang Kaso ang inapprove ng board is 2 conference. Para yung isa is import conference, which is okay naman kasi nasanay din tayo na may import. Tsaka mas okay. Sinakto rin din yung calendar sa Team Pilipinas Games. Nagsimula ang new format sa 2004 Fiesta Cup kung saan champion ang Ginebra with Eric Menk. Sila lang yung masasabi nating dominant this era kasi naka back-to-back sila. Pero satisfying yung mga panalo ng Ginebra dito kasi hindi mo alam kung sino yung mag-champion or kung makakalusot ba talaga sila. Tsaka double round robin yung format noon. Ang dami ng laro Tas top 2 lang yung sure na pasok. Then may wild card na face pa noon. So ayun, 2005 All Filipino, Ginebra with Menk as the MVP. Then goes the SMB sa Import Laden Conference with Danny Aldefonso. And maniwala kayo sa hindi, I am an SMB fan before. Mga panahon na to kasi with Don Hontivero. So malalaman ata yung edad ko. So 2006 Fiesta Conference, ito yung Red Bull ni Coach Yeng na may Lordy Tugade. Tapos pagka 2006 All Filipino, James Yap naman leading the Pure Foods to a title. Hanggang sa naging ganyan yung yung cycle. 2007 Ginebra tas Alaska, 2008 yung Santa Lucia tas Ginebra, yung si Alexander yung sa may import, then 2009 Talk and Text, then San Miguel, then Pure Foods, then last na yung kay Diamond Simpson. 22 years old pa lang siya noon yung parang yun na yung last cycle sa PBA parity. So nawala si Iyala noong 2007 dahil sa personal matter ng chicks nga, ganyan naging labag sa immoral conduct ng liga. So nagkaroon ng emergency meeting ang board, pinatalsik siya sa botong 5-3. Anong team kaya yung 5? Ano kaya yung 3, no? Nag-file pa to ng reconsideration kasi pwedeng yung pagiging attorney niya yung mawala, hindi yung pagiging commissioner. So ayun, sayang, no? Then ayun, TNT start to get players from the Realtors, Barako Bull giving the Junmar pick to San Miguel Beermen. Ang dami pa Though yung feeling is medyo okay pa sa mga tao kasi maganda yung production ng liga noon, may active center, nakakapalag pa rin yung Alaska at Rain or Shine. Pero nung dumating na yung expansion teams, nasira na yung credibility ng liga, nagsimula na yung mga unfair trades, na-build yung farm teams. Sa panahon ni Iyala, hindi pwede yan Meron siyang tinatawag na RTL ruling. May video ako about dyan dito sa channel. Pero to summarize it, example, may top 3 players ka sa team mo. Bawal mong i-trade kung hindi top 3 yung kapalit na player sa kabilang koponan. Tsaka depende pa rin talaga sa package. Basta siya yung may final say kung patas ba talaga yung trade. Ngayon, di ba? Yung dalawang team sa final. Saan ba galing si Uftana? Si BGR. Yung ginamit kay Jordan Heading. So, sa Ginebra, si Scottie Thompson. Galing din yan sa Barako Bull, Ababu and Forrester. Yung pick ni Abarrientos, recently lang yan. Stephen Holt, Jeremiah Gray, tsaka sa mga previous roster nila Yes, laging argument ng mga tao, edi magpalakas yung ibang team. Hindi kasalanan ng SMC at MVP na may budget sila. Pero in reality, liable yung nagpapatakbo sa system na ito. Maraming pwedeng gawin para maging patas ulit ang liga pero hindi nangyayari. Maganda pa ng 10 teams pa lang no?
hindi nababash yung Ginebra. Instead, we love their passion katulad sa Knicks fanbase. So yun, nag-relapse lang naman tayo. Siguro sa mga next videos na yung how to end this cycle na laging sila yung nagtatagpo. Magsasabi silang papanoorin pa naman yan kahit TNT at Ginebra pa rin yung nagtatagpo. Natural. Basketball yan. Filipinos love basketball. In the end, we also need to feel the basketball we deserve.